26 days na po itong ating mais at mabilis po siyang lumalaki. Para makuha po ninyo, matutunan po ninyo kung paano mabilis lumaki ang mais, tapusin nyo po itong video na to. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Ito po yung magkahalong 82-82 na decal at NK6414. Itong banda rito, may halo po itong NK6414, at dito po banda puro pong decal 8282. Yung ating tinamnan ay mga kwan po ito, siguro nasa 7,000 square meter yung ating tinamnan dito ngayon. Katatapos lang po nung ating ikalawang pagpapatubig. Tapos na po tayong mag-spray ng pamatay damo. So makita nyo po yung kanyang silong, malinis na malinis po siya. Nag-spray na rin po tayo ng unang foliar dito nung ika-20 days po niya. At nalagyan na rin po natin yan ng huling abono. Kaya puro patubig na lang po. Minadali po natin yung pagpapatubig dito para mabilis lumaki at masilungan po niya yung kanyang yung mga damong tutubo pa, at para makakuan siya agad mag-spread yung kanyang roots at kainin na niya yung mga nailagay na abono. So i-plus natin yung mga ibang mga video na kinunan natin bago pa nangyari po ito. Nandyan po yung video na kung saan tayo po ay naglalagay ng abono na hindi pa ito tumutubo. Nandyan din yung video nung tayo ay nagpatubig, tayo ay naglalagay ng abono sa ikalawang beses. Makikita nyo rin po dyan. Dito, etong mais na ito, etong 8282, may mga kwan po siya, may mga fall armyworm po siya. Kaya lang hindi na ganon kadami. Ang nakita ko po dito sa mais na ito, kung mabilis mo siyang palalakihin, ibibigay mo kagad yung kanyang pagkain. Ito inabunahan natin, hindi pa tumubo. Tapos nung tumubo, pinatubigan na po natin siya. Tapos mabilis po siyang lumaki. May mga fall armyworm po siya, pero hindi kinaya ng fall armyworm. Dahil mabilis po siyang lumaki, madami yung kanyang dahon. Ayun, siyempre hindi kakayanin ng fall armyworm. Hindi ko kayo may papasyal dyan sa kasi putik. Tingnan nyo, putik yung ating katatapos lang nating magpatubig. So dito, yung una nating foliar ng 20 days, linagyan po natin ito ng Bibitol, Anaa, yung ating 3K fertilizer, tapos nilagyan natin ito ng Delta King at saka Nembesidin para sa fall
armyworm. So in case na may protection siya. So yun po yung mga nilagay natin. Kung titingnan nyo po yung ating mga unang video, kung magbabase kayo doon at sasabihin nyo siguro iba-iba yung ating sinasabi, tama po, dahil nagbabago po yung ating mais, nagbabago din po yung ating mga uod, nagbabago din po yung ating climate, at saka yung panahon nagbabago din po. Kaya hindi pwedeng hindi tayo magbabago ng approach ng ating mga ginagawa. Lagi nating dinedevelop po yan, pinag-aaralan kung ano yung akma at kung ano yung pwede. Sa inyo din, sa inyong situation, dapat kung ano yung mga pwede dyan, kung ano yung mga pwedeng baguhin po ninyo. Wag nyong parang ipagpatuloy yung dati, kasi kapag yung dati-dati hindi po baga maging consistent ang mga production at tapos yung mga outcome hindi rin po magiging maganda. Kaya dito ina-update po natin kayong mga manonood, kayong mga dati nang sumusubaybay sa atin, para malaman nyo po kung ano yung ating ginagawa at kung paano natin mapapanatili yung magandang ani. So tingnan nyo po yung ating mais sa ngayon, flat po siya, walang mataas, wala pong mababa, dahil ang unang sikreto po dyan ay maaga tayong nag-abono at lahat nilagyan natin ng pataba. Kaya makikita nyo, flat po siya. Hindi po siya, wala po yung parteng mataas, wala po yung parteng mababa. Pare-parehas po yung ating mais. Yan po yung magiging mangyayari kung maaga tayong nag-aabono, maaga tayong nagpapatubig, at maaga tayong naglalagay ng foliar fertilizer. Ang foliar fertilizer ay aksaya, sinasabi yan ng iba, pero napakalaking tulong po. Halimbawa, kapag naglalagay tayo ng tricky fertilizer, para saan yon? Para gumanda yung ating lupa. So kung ihahambing natin ito sa mga hindi gumagamit ng mga, halimbawa yung tricky fertilizer, talo po sila. Ito, ang laki na po nung mais natin, no? Tingnan niyo po yung laki niya. About na yan, konti na lang, magiging 2 feet na yan. Imagine, that is only 26 days. So napakabilis lumaki. So 26 days sa 30 days, lalagyan ulit natin yan ng power grower at anaa, no? Para lalong lumaki. Tingnan niyo yung kanyang mga puno. Parehas po yung mga puno, walang maliliit. Wow. Halos pare-pare sila, walang malalaki. So uniform po yung kanilang paglaki. So ang mangyayari dyan, walang maliliit na bunga. Halos lahat, pare-parehas po yung bunga niyan. Yun po ang kagandahan kung tayo'y mag-aabono, magpapatubig sa tamang panahon at maglalagay ng foliar fertilizer. Alam niyo po, yung ating nilalagay dito na heavyweight tandem sa 40 days, kanina may bumili sa akin na napakaraming heavyweight tandem, kasi talagang subok na nila na mabigat yung butil, mabigat yung bunga kapag may heavyweight tandem. Yung last na inani ko dito na palay, nung ating inani yon at ibinilad, alam niyo yung nangyari, imbis na lumiit dahil nabilad, hindi, walang nangyari, nabilad lang siya, yung weight niya, tapos yung dami niya, walang nabawas. Kung ilang sako yung nabilad, ganon din kadami yung yung nakuha sa pinagdrayan ng ating palay. Kaya sigurado ko na tayo, pag gumagamit tayo ng heavyweight tandem, yung heavyweight tandem po yung ating inihahalili, hindi tayo gumagamit ng 0060. Ang ginagamit natin ay yung heavyweight tandem para mabigat yung ating mais. Wala na po yung mga araw na o yung mga taon na nung ako'y nagtatanim ng mais napakagaan, or parang hindi ka kontento sa bigat ng mais. Ngayon, napakabigat ng mais, napakabigat ng palay, napakabigat ng sili, at kahit anong itanim natin na lalagyan ng heavyweight tandem, bumibigat po dahil siksik siya sa nutrients, especially yung potassium na siyang nagpapatamis, nagpapasarap at nagpapabigat ng ating mga inaani. So kung kayo naniniwala, subukan po ninyo, or kung hindi kayo naniniwala, pasensya na po sa inyo.
Pero tayo po, so hindi natin pinagmamayabang yung ating kwan ngayon, yung outcome. Sigurado, ito, yung 10 tons per hectare, achieve na naman po. Dahil makapal ang tubo, talagang maganda yung kwan natin, maganda yung bulas ng ating mais na ngayon, no? Hindi na muna natin i-compare sa kabila. Yan before pipito nakatanim na sila. Palabas na yung bulaklak ng mga mais na yan sa atin, no? After pipito tayo, after bagyo pipito tayo nagtanim, pero sigurado na ito abutin niya yung 8 feet, 8 to 9 feet dahil nalagyan na po natin siya ng bibitol. Lalaki po siya. Kasi pag malalaki yung mais, malalaki din yung bunga at mabibigat yung kanyang mga butil. So ito pa yung sasabihin ko sa inyo, pag sumasama kayo sa mga magagaling, siyempre, magaling din yung inyong gawain. Magaling din ang magiging outcome ng inyong mga ginagawa. Pero kapag ang kasama nyo hindi magagaling, hindi ko alam kung anong mangyayari sa inyong ginagawa. Kaya kung gusto nyo gumaganda ang inyong mga halaman, kayo yung mga farmer, kayo yung mga nagtatanim, hanap po kayo ng mentor na magagaling. Hanap po kayo ng mga farmer na talagang matataas yung kanilang ani, magaganda yung kanilang halaman para pwede kayong turuan, pwede kayong gabayan. Dito sa atin, libre po ang gabay, libre po ang turo, at lalo na kung gagamitin nyo yung ating mga ginagamit na mga foliar fertilizer, tataas ang inyong ani. Ulitin ko, yung ganitong itsura ng mais, pinakamababa po dito yung 10 tons per hectare. So maraming salamat sa mga nanonood, sa mga patuloy na bumibili, tumatangkilik sa mga produktong ginagamit natin. Dinadalangin ko na ma-bless din kayo at masumpungan ninyo, makita nyo kung paano gamitin, kung paano i-apply para magaya nyo po yung ating ginagawa. So ipagpatuloy nyo lang po yung inyong mga gawain, yung mga activities sa inyong mga bukid. Makukuha nyo rin po yung kagaya ng nakukuha natin. So patuloy nyong panoorin yung ating video, unawain po ninyo, intindihin para makagaya po ninyo yung ating ginagawa. So God bless po.